Nasa lesson 1 pa rin tayo at part 2 na tayo ng ating message on embracing your identity in Christ. So nakafocus tayo sa verses 1 and 2 last week. Nag-focus tayo sa verse 1 and today ay magfo-focus tayo sa verse 2. Next week ay ang Colossians chapter 1 verses 3 to 8 na kung saan ang pag-uusapan natin next week at sa mga susunod na linggo sa ating lesson 2, growth you can't fake. Kasi ang spiritual growth mayroon at mayroong ebidensya. Kaya titignan natin yan next week at sa mga susunod na linggo, ano nga ba ang itsura ng totoong spiritual growth. So ngayon sa ating pag-aaral on embracing your identity in Christ, ang tanong ko ay, sino ka sa profile mo? Lalo na sa mga mahilig sa social media, sino ka sa profile mo? Kapag nagbubukas tayo ng social media, ang daming profile. May bio, may highlights, may filters. Pero tanong, yan ba talaga ang tunay na pagkatao mo? Ang dami kasing pinapakita sa mundo. Ano yon? Yung mga achievements natin, mga quotations, mga likes, mga shares. Pero sa likod ng lahat ng mga ito, minsan nagtatago ang tanong, sino ba talaga ako? Sa kultura natin, napakalakas ng pressure. Dapat maging successful ka, dapat magkapera ka, dapat magkapamilya ka na. Kaya minsan, pakiramdam natin, kung wala ako niyan, wala akong kwenta. Wala akong halaga. Pero hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tingnan natin ngayon sa Colossians chapter 1, verse 2. To the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito ang real talk. Minsan nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Dahil sa sobrang dami ng ingay ng mundong ito, mga expectations, mga failures, comparisons, nawawala ang tunay nating pagkatao. Pero dito sa series nating ito, makikita natin ang ilang mga katotohanan. Sa verse 1, last week na pinag-aralan natin, nakita natin kung ano yung identity natin, kung sino talaga tayo. Kaya itong verse 2 ang continuation ng katotohanan, sino ba talaga ako? Hindi sa sinabi ng mundo, kundi sa sinabi mismo ng salita ng Diyos. Ituloy na natin ang ating pag-aaral. Point number 3, our identity comes from Christ, not from culture. Sa simpleng phrase na ito, doon sa ating binasa kanina, pinakita kaagad ni Paul kung saan nakabase ang ating pagkatao. Hindi sa lugar, hindi rin sa panahon, kundi kay Kristo. Tingnan ninyo ang kanyang sinabi, to the saints and faithful brethren in Christ, which at Colossae. So para kay Pablo, mas mahalaga kung sino ka kay Kristo kaysa kung taga saan ka, at kung ano ang kultura mo. Kung papansinin ninyo, ang binanggit na Apostle Paul rito, na hindi niya inuna kung taga saan ang mga mananampalataya, kundi ang kanyang pangbungad to the saints and faithful brethren. Hindi niya sinabing ang mga taga-Colosas, kundi ang kanyang sinabi, ang mga pinabanal at mga tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas. Malaki ang pagkakaiba nun. Ang tawag niya sa mga mananampalataya ay saints. Na kapag sinabi nating saints, is to set apart for God, made holy through Christ. Sinasabi mismo ni Apostle Paul, eto kayo. Yes, taga-Colosas kayo, pero ang inyong identity ay hindi kung taga saan kayo, hindi kung ano yung sinasabi ng kultura, kundi
kayo ay pinabanal ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. At hindi lamang niya tinawag na ang mga mananampalataya na saints, but faithful brethren. It means, ang mga mananampalataya ay tinawag niyang loyal, ang mga mananampalataya ay tinawag niyang committed, ang mga mananampalataya ay rooted kay Christ. Ang mahalagang word dyan na makita natin sa ating binasa, sa verse 2 is the word in Christ. Kay Kristo. Ito ang susi dyan sa phrase na yan, ang word na in Christ. Hindi basihan ang worth mo kung taga saan ka, ano ang naabot mo. Minsan kasi tayo, tinitignan natin kung saan nakatira yung isang tao at kung nakita natin maganda yung kanyang place, kung saan subdivision siya, wow, tumataas ang kanyang value. Pero si Kristo, binigyan niya tayo ng pinaka-importanteng label. Ano yon? Tayo'y sa Kanya. Hindi ito base sa dami ng likes, hindi ito base sa itsura mo, or kung gaano ka kasikat. So si Jesus ang basihan ng pagkatao natin. Kaya ngayon ang sinabi ng Apostle Paul, that time natutukso rin ang ilang mga mananampalataya sa Colossus, ang kanilang basihan, yung sinasabi ng kultura, yung sinasabi ng mundo, nung time na yon. Kaya pinaalalahanan ni Apostle Paul, sino sila, ano sila sa harapan ni Kristo. So si Jesus ang basihan ng pagkatao natin. Hindi ang achievements natin, hindi ang group natin, hindi ang likes mo. Ang identity natin, anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon, tignan rin natin ang patungkol sa kultura. Maraming mga kultura na okay naman, pero marami ring mga kultura na hindi okay, na bumabangga talaga sa salita ng Diyos. Ngayon, merong mga magagandang kulturang Pilipino. Focus tayo ngayon sa atin na mga Pinoy. Marami akong nagustuhan sa kulturang Pilipino, lalo na nung ako'y bata pa. Ano ang kulturang Pilipino na magandang lakaran pa rin ng mga mananampalataya? Una dyan ay ang hospitality. Napaka-hospitable ng mga Pinoy. Naniniwala kayo roon? Ilang mga bansa na ang pinuntahan ko, wala pa ring kaparehas ang mga Pinoy. Wala pa ring kaparehas ang kulturang Pinoy kapag ang usapan ay ang hospitality. Nung ako'y bata, isa sa mga kultura rin na gustong-gusto ko sa Pinoy ay ang tinatawag nating respeto. Ang mga bata marespeto sa mga matatanda. Ang mga kabataan, hindi nila sinasabi sa mga matatanda, bobo or 80-80. Hindi ganon ang mga kabataan at ang mga bata noong mga panahon na aking nakalakihan, na nakuha ko at natutunan ko sa kulturang Pinoy. Ang kultura kasi, pabago-bago, kaya minsan or ngayon, parang iba na. Marami na ako nakikitang mga kabataan na tinatawag nila ang mga matatanda dahil sa magkaiba sila ng opinion, ang bobo mo. Ang utak mo nasa talampakan, ang utak mo ay nasa siko. Kabataan na nagsasabi sa isang professional, na sinasabi niya sa isang professional, many times nababasa kong mga comment na yan, yung isang kabataan na sinabihan niya yung doktor, o isang kabataan na sinabihan niya ang isang lawyer na ang utak mo ay nasa talampakan dahil magkaiba lang ng opinion. Alam ninyo na wala yung magandang kulturang Pinoy. Maraming mga kulturang Pinoy na gustong-gusto ko, pero maraming kultura rin ang mga Pinoy na ayoko, na kung saan bumabangga sa salita ng Diyos. Na yun mismo ang itinuturo ni Apostle Paul ay ganito, na kailangan salain natin ang kultura. Ang pansala natin ay si Kristo, ang kanyang teachings, ang kanyang mga principles, ang kingdom principles. Ano ba ang mga kulturang Pinoy na kinaayawan natin, na bumabangga mismo sa salita ng Diyos? Ang crab mentality. Nung ako ay bata pa, sa school pa lang, itinuturo na yan, ang ugaling Pinoy, ang crab mentality. Kapag mayroong umaangat, masaya ka sa iyong tagumpay, marami naman ding nalulungkot sa iyong tagumpay.
Maraming mga Pinoy ayaw nilang umangat ang kapwa nila. Kaya napapaisip sila kapag ikaw umangat. Maraming mga Pinoy na ayaw umangat ang kapwa Pilipino. Ano pa yung kulturang Pilipino na ayaw ko? Tolerance sa kasalanan, basta uso. Ang ibig sabihin nito yung pagkonsente mo mismo o pagtanggap mo sa mali. Dahil ito ay popular o ginagawa ng maraming mga tao. Sa madaling salita, ganito yan. Alam mong mali, pero pinapalampas mo. Kasi nga, uso naman at ginagawa naman ng maraming tao. Halimbawa, ganito. May mga kabataan na nagsasabing, okay lang mag-live-in. Uso na yan ngayon. Alam po ninyo, hindi dahil sa uso ay tama. Hindi dahil sa ginagawa na ng marami ang pagli-live-in ay dapat nang gayahin ng mga mananampalataya. O kaya naman, wala namang masama sa konting cheating. Lahat naman ginagawa siguro yan. Yun ang problema. Kasi nasa kaisipan, uso na yan yung cheating. Uso na yan. So parang okay na lang ba yun? Mga kapatid ko, yun ang isang malaking panganib kapag ang kasalanan tinatrato na lang natin na normal dahil sa tinatanggap na ng lipunan o ng marami. Pero bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo nakabase sa uso ng pamumuhay, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat si Kristo ang filter, hindi ang tradition. Tandaan ninyo, kay Kristo meron na tayong bagong pagkatao. Sino tayo? According sa Colossians chapter 1 verse 2, we are saints and faithful brethren in Christ. So hindi culture ang nagsasabi kung sino ka, si Kristo ang nagsasabi kung sino ka. So anong dapat nating gawin? Filter cultural messages through God's Word, or filter culture through God's Word. Sa gitna ng usong values ng mundo, tanungin natin ang ganito, tugma ba to sa Bible? Umaakma ba ito sa salita ng Diyos? Makakristo ba ito? O nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, huwag nating tanggapin kaagad ang lahat ng mga cultural messages. Dapat suriin muna natin ito. Bakit? Dahil ang sinasabi mismo ng Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Huwag nating gayahin ang takbo ng sanlibutang ito, kung ano yung gusto, kung ano ang kultura ng mundong ito. Hindi dapat ang mundong ito ang siyang humubog sa atin. Hindi kung ano ang uso ang siyang huhubog sa atin. Babalik at babalik tayo sa sinabi ng Apostle Paul. Ano ang tawag niya sa mga mananampalataya sa Colosas? Hindi niya sinabing, kayong mga taga-Colosas, kundi sinabi niyang, kayong mga pinabanal at mga matatapat na kapatid kay Kristo na nasa Colosas. Sinabi niya na una mismo ang identity ng mga mananampalataya. Hindi kung taga-saan sila, hindi kung ano ang kanilang pinanggalingan, hindi kung ano ang kanilang naabot sa buhay, kundi kung sino sila kay Kristo. Pangalawa na dapat natin gawin, make decisions based on faith, not trends. So sa panahon kasi ngayon, uso na ang trend-based decisions. Pero bilang mga tagasunod ni Jesucristo, faith-based dapat ang ating pamumuhay. Lagi at lagi kasing may pagsasalayan eh. Ito ba ay trend-based decisions or faith-based decisions? Ano ba pagkakaiba ng trend-based sa faith-based decisions? Kapag sinabi kasi nating trend-based decisions, ito yung mga decision na ginagawa natin batay sa kung ano ang uso, kung ano ang popular, or kung ano ang tinatanggap ng marami. That is trend-based decisions. Nakabase ka sa opinion, sa social media,
or sa cultural norms. Kaya nga, ang tanong dyan ay ganito, ano ba ang ginagawa ng iba? O ano ba ang in ngayon? Yan ang trend-based decision. Pero bilang mga mananampalataya, hindi dapat yon. Pero dito nga, madalas nahuhulog ang maraming mga mananampalataya. Kaya pag nagde-decision, hindi na ito nakafilter sa word ng Panginoon, hindi na nakabase sa salita ng Diyos, hindi na siya nakabase sa principles ng salita ng Diyos, kundi nga marami ngayon na-adapt ng maraming mga Kristiyano ang decision na kung ano ang patok, kung ano ang uso, kung ano na ang ginagawa ng marami, kung ano ang sinasabi ng social media. Halimbawa dyan, pumapasok sa relasyon kasi lahat ng barkada may jowa na. Nakaka-pressure kasi 13 years old na ako, wala pa akong jowa. Kasi yan yung uso eh. Yan na yung ginagawa ng iba. Yung iba, tinatanggap na lang yung mali tulad ng premarital sex, ng cheating, kasi uso na raw at tanggap na ng lipunan. Kaya nga, bago ikasal, hala na, meron nang nangyari. Kaya pag tinanong na ng pastor, babae, handa mo bang ibigay ang iyong pagkababae sa lalaking ito? Ang sagot na ng babae, na ibigay na po. Kasi wala nang, hindi na nakikita at hindi na pinapahalagahan ang purity. Which is, sa buhay Kristiyano, napakahalaga sa atin ang purity. Hindi ko kinokondem ang bawat isa kung ito'y nakaraan nyo, tapos na yun eh. Ngayon, magsimula tayo. Bilang mga Kristiyano, panindigan natin, tayuan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi dapat trend-based decisions, but faith-based decisions. Ano ba ang faith-based decisions? Lahat ng mga bagay na gagawin mo, lahat ng mga decision, ito'y nakabatay sa principles ng salita ng Diyos. Ano ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos? Ito ay nakabase sa biblical principles. Sa sinasabi mismo ng Spirit ng Lord, ang conviction ng Spirit ng Lord. Kaya nga yung tanong natin dyan eh, ano ba ang gusto ni Lord? Ano ba ang kalooban ng Lord? Tama ba ito? Or bumabangga ito sa sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya isang halimbawa dyan yung hindi ka nakikipagkompromiso kahit marami nang gumagawa nito. Halimbawa, maging sa relationship. Pinipili mo maghintay sa tamang panahon at paraan sa pag-ibig kahit pressured na. Minsan kasi nasa isip, Lord, wala na po ako sa kalendaryo. Hindi mo pa rin ibababa ang standard. Kasi nga, hindi siya trend-based decisions, but faith-based decisions. So, before making any decisions or major decision, tanungin natin, uso lang ba ito or gusto ni Lord? Kasi, mamomroblema tayo kung pinili natin dahil sa ito'y uso. Mas maganda pa rin, gusto ba talaga nito ni Lord? At kung ayaw ni Lord, then pipiliin ko pa rin kung ano ang gusto ni Lord. Amen? Dahil tandaan ninyo, pabalik ulit tayo sa verse 2. Ang tawag sa atin ay saints and faithful brethren. Tinawag ka sa kung ano ka sa harapan ni Kristo. Ang identity natin, hindi sa kung ano ang sinabi ng mundo, hindi kung ano ang uso, kundi kung sino ka kay Kristo. Next is, we are recipients of grace and peace. Tingnan natin ulit ang verse 2. Grace be unto you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Tingnan natin ang ilang mga mahalagang salita na tinukoy na Apostle Paul dito sa verse 2. First is the word grace. Ang grace is undeserved favor. Hindi natin ito pinaghirapan,
pero binigay ito ni Lord. According to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, na-save tayo dahil sa grace. Chapter 2 verse 11 and 12 ng Titus, ang grace ang nagsusustain sa atin. So ang grace hindi lang nagse-save sa atin, kundi ang grace ang nagsusustain sa atin. Kapag nadapa tayo, ang biyaya pa rin ng Diyos, ang grasya pa rin ng Diyos, ang magbabangon sa atin. Ang grasya pa rin ng Diyos ang tutulong sa atin. Yun yung sinasabi kong ang grace hindi lang nagse-save, kundi ang grace nagsusustain sa atin. Dahil yun ang tinuro mismo ng salita ng Diyos in Titus chapter 2, verse 11 and 12. At hindi lamang grace ang kanyang tinukoy dyan. Sumunod yung word na peace. Ang peace na ito'y dahil sa una, ang grasya ng Diyos ay libre. Anong ibig sabihin roon? Kaya tayo na-save dahil sa grace ng Lord, ito ay libre. Yun yung pinopoint ko. Ngayon, nung natanggap natin or tinanggap natin ang undeserved favor ng Diyos, ang salvation na kanyang iniaalok, tinanggap natin to sa pamamagitan ng pananampalataya, ngayon sumusunod doon ang peace. Anong ibig sabihin rito? Kapag sinabi nating peace, meron ka ng reconciliation sa Diyos. Mayroon ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos, wala nang galit ng Diyos sa iyo. Dahil ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, wala na mismo ang wrath ng Diyos. Bakit? Yun ang sinabi mismo ng Romans chapter 5, verse 1. Ganito ang kanyang sinasabi. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Maliwanag dyan. Nung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo, tayo ay itinuring na matuwid, natanggap natin ito sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga sinabi ng Apostle Paul, we have peace with God. Ano point niya? Wala na ang wrath ng Diyos, mayroon ng reconciliation. Nagbati na ang Diyos at ang tao. At natanggap niya ito sa pamagitan ni Kristo nung siya'y nanampalataya kay Jesucristo. So ang grace at ang peace na ito, hindi tayo ang source. Ang source niyan ay walang iba kundi ang Father at si Jesus Christ. So si God at si Jesus ang source, hindi ang sarili natin. Kaya ang pinopoint dito sa ating binasa na grace and peace, ipinapakita rito na ligtas tayo dahil sa biyaya ni Jesus at ng ating Ama. At meron tayong kapayapaan dahil sa relasyon natin sa Diyos. At hindi lang yon, at ikaw ay anak na ng Diyos dahil ikaw ay kay Kristo. Nung nanampalataya ka kay Kristo. Amen? So anong dapat natin gawin? Choose gratitude every day. Kahit bad day, meron ka ng biyaya at kapayapaan. So kahit anong nangyayari, piliin pa rin natin ang magpasalamat. Maganda ang nangyayari, pangit ang nangyayari, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Una, alalahanin natin ang biyaya na binanggit sa verse 2. Pinatawad ka at mayroon kang bagong pasimula. Yun ay isang malaking pasasalamat. Dahil sa grasya ng Diyos, hindi mo deserve. Pero ikaw ay naligtas, natanggap mo ito nung ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Hindi lamang yun ang ipagpapasalamat mo, ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay nagpapakitang hindi ka nakaaway ng Diyos, kundi mayroon ng pakikipagkapayapaan sa Panginoon. So it means kasama mo na si God. Mayroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. So yun ay isang malaking pasasalamat natin. At hindi lang yon, dahil sa mayroon na tayong kapayapaan, isipin ninyo, kahit troubled ang situation, possible na mag-rule ang peace sa ating heart. Kaya nga yun ang panalangin mismo na Apostle Paul sa mga mananampalataya na mag-rule ang kapayapaan sa inyo. So every time na nakakaramdam tayo na parang troubled ang lahat dahil sa troubled ang situation, even in decision making, lagi nating hihilingin ang peace ng Panginoon. Sinasabi natin, Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko, mag-rule
ang iyong kapayapaan sa aking puso. Dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, my peace I give unto you. Ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito kapayapaan na katulad na binibigay ng mundong ito. Anong point ng Panginoon? Una, ang kapayapaan na dahil sa tayo'y napatawad. Pangalawa, na kapayapaan dahil kasama natin ang Diyos. Pangatlo, na kapayapaan, ito yung kapayapaan na bunga ng banal na Espiritu na tuloy-tuloy dapat tayo na mag-grow sa kapayapaang ito. So, ibig sabihin na kahit ang daming mga nangyayari sa mundo, ang regalo ng Diyos sa atin ay ang kapayapaan. Hindi niya sinabing, hindi ka darating sa mga troubled situations. Hindi. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kahit troubled ang situations, possible ang peace, ang unspeakable peace ng Diyos, ang siyang magro-rule sa iyong heart. Kaya nga, ang pasasalamat ang sandata natin laban sa mga panghihina at paraan para manatili tayo sa katotohanan. So ito ang ating sandata, ang pasasalamat. Kaya i-practice natin ang pasasalamat every day. Pangalawa na dapat natin gawin, fuel your day with God's Word. Simulan mo ang araw mo sa katotohanan, hindi sa TikTok, hindi sa Facebook, hindi sa IG, sa salita ng Diyos. Pag-gising ninyo, ano ang pinakagasolina ng kaluluwa ninyo? Ang TikTok? Ang Facebook? Ang IG? Mga kapatid ko, ang Biblia ang nagpapaalala sa atin kung sino tayo talaga. Ang Biblia ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kahalaga at kung ano ang totoo. Kasi nga, doon natin makikita kung sino tayo, kung ano tayo. Sinabi mismo ng salita ng Diyos ang ating identity. And many times, nakakalimutan natin yan. Kaya nga, every day, dapat ang discipline natin, basahin lagi ang kanyang salita. Bakit? Kapag wala nito, parang lutang tayo. Pero kapag meron to, alam nyo, napapalakas tayo, napapapatatag tayo. Dahil ang salita ng Diyos, ang gasolina ng kaluluwa natin. Kaya wag mong hayaang empty ka paggising mo. Amen? Kaya kailangan ang salita ng Diyos. Yun ang una mong buksan. Yun ang una mong basahin. Maaaring sasabihin nyo, hindi po gusto kong basahin yung mga pinos ninyo. Hindi yun ang main thing eh. Ang word pa rin ng Panginoon. Okay? Ang word pa rin ng Panginoon. Ang Bible, ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi kung sinong mga pastor ang nagpo-post, maging ang post ko, tandaan ninyo, hindi yun ang pinakauna, kundi ang salita pa rin ng Diyos. Yun ang i-desire ninyo every day. Huwag kalimutang kumonekta sa salita ng Diyos. Amen? Pangatlo na dapat natin gawin, respond with kindness even when it's hard. Alam ninyo, kailangan natin na tumugon with kindness kahit napakahirap. Mabalik ulit tayo sa verse 2, may biyaya, may kapayapaan. Anong ibig sabihin? Nakatanggap ka ng biyaya, panahon naman ngayon para ipasa mo ito. Natanggap mo ang grasya ng Diyos, then iparanas mo rin ito sa mga tao. Maaaring sasabihin nyo, hindi po niya deserve. Tandaan mo, anong ibig sabihin ng grace? Undeserved favor. Hindi po niya deserve na patawarin ko. Tandaan mo, ang natanggap mo, ang grace. Hindi mo rin deserve ang pagpapatawad ng Diyos, pero binigay ng Diyos sa iyo. So, ibigay mo rin ito sa iba. Kaya ako nasabing respond with kindness, even when it's hard. Ang hirap po magpatawad. Naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos at yun ay grasya ng Diyos. Pero ibinigay ito ng Diyos. Iniregalo niya ang pagpapatawad. Babalik ulit tayo sa aking statement noon sa inyo. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa isang bilanggo kung saan ang bilanggo na yon ay ikaw.
So pag nagpatawad ka, nakakalaya ka. Kahit hindi deserve yun ng tao, ginagawa mo yon dahil sa naranasan mo ito at para sa kapayapaan mo rin eh. Actually, ikaw rin naman nahihirapan kung hindi ka nagpapatawad eh. Kaya hindi ka talo pag nagpapatawad ka. Amen? Anong ibig kong sabihin sa respond with kindness even when it's hard? Balik tayo ulit doon sa nauna, walang iba kundi ang grace. Pangalawa doon ay ang peace. Anong ibig kong sabihin doon sa kapayapaan? Pinipili mong maging kalmado ka kahit sobrang gulo na. Kahit kabi-gabila ang pang-aatake ng kapwa mo sa iyo, paninira ng kapwa mo sa iyo, ginagawan ka ng mga istorya laban sa iyo, pinili mo pa rin maging kalmado. Pinili mo pa rin ang kapayapaan ng Diyos na hindi ka makikipagbardagulan, hindi ka magiging keyboard warrior. Amen? Pinili mong maging kalmado. Bakit? Naranasan mo ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos. Ibinigay ito ng Panginoon. Inialok ito ng Diyos. Kaya nga sinabi ulit ng Panginoon, uulitin ko yung kanyang sinabi, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Binigay ni Lord yan. Libre na binigay ni Lord yan. Kaya, dito sa ating pinag-aralan, makikita na natin kung ano ang ating identity. Ang ating identity ay hindi nakabase sa nakaraan natin. Ang identity natin, hindi nakabase sa sinabi ng ilan or nagsinabi ng ibang tao. Ang identity natin ay hindi nakabase sa kung ano ang trending. Ang ating identity ay nakaugat sa katotohanan na ikaw ay kay Kristo. Yun ang itinuturo ng Colossians chapter 1, verse 1 and 2, na ikaw ay pinatawad, minahal, tinanggap, tinawag ng Diyos. At hindi lang yun, natanggap mo ang grasya at kapayapaan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong manghina, anuman ang sinasabi ng ilang tao sa inyo. Kung hindi man kayo naging matagumpay ngayon, hindi katulad ng mga kabatchmate ninyo, ng mga kapatid ninyo, hindi yan ang nagdi-define sa iyo. Sa mga hindi nakapasa sa board exam sa nakaraan, hindi bumaba ang iyong value sa Panginoon. Tayo ay tayo dahil sa grasya ng Diyos. Sa mga nakapasa naman sa board exam, huwag sanang maging mayabang at huwag maliitin ang mga hindi nakapasa sa board exam. Dahil tandaan ninyo, in Christ, para parehas ang value natin. Tayo'y pantay-pantay. Pare-parehas tayong minahal, pare-parehas tayong pinatawad, pare-parehas tayong tinanggap ng Diyos. At ang lahat ng ito ay grasya. Kaya nga sinabi ng kanyang salita, ako ay ako dahil sa kanyang grasya.